Ito pong issue sa anomalya sa mga project. Hindi lang po flood control project ang pinag-uusapan dito. Sa ngayon, lahat ng proyekto o project na dumadaan sa Department of Public Works and Highway, nakakaduda na. Pwede ng pagdudahan. Kasi sa loob po ng 3 taon sa ilalim ng Marcos administration, nadiskubre ni Pangulong Marcos ang katiwalian sa kanyang personal na inspeksyon sa mga probinsya at dito sa Metro Manila. Pero sa kabila po ng lahat ng nadiskubre ito sa flood control program, si Secretary Bonoan ay nandyan pa rin sa DPWH. Tandaan niyo ang sinasabi ko, hindi po pwedeng hindi niya alam na walang nangyaring ganyan. Yan ay kakulangan ng pagbabantay, kakulangan ng maayos na monitoring, maayos na implementation ng project. Kasi ang nadiscover ng Pangulo, binabaha. Yung mga dike, daanan ng tubig, naging mountain na, nagkaroon na ng damo, nagkaroon na po ng matinding mga putik at lupa na hindi nahukay, hindi nalinis. At yung mga butas, daanan ng tubig ay hindi maayos, papalabas ng Manila Bay at iba pa. So malinaw na itong Public Works Secretary at maraming opisyal ng DPWH hindi ginawa ang trabaho. Yung mga ocular inspection ginawa man pero mukhang nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan dahil binola nila ang taong bayan sa report na tapos na yung project. Binola din nila sa report si Pangulong Marcos na tapos na ang project at nabayaran na. Tapos wala naman palang project. Hindi pala natapos. Ay di ba napakalaking kalokohan? Ito is a flood control lang project. E paano yung mga malaking infrastructure project? Paggagawa ng mga highway sa mga probinsya, rehabilitation ng mga kalye, mga tulay, ginagawang bago at rehabilitation. Alam po ninyo, number 2, number 3, ang budget ng Department of Public Works and Highway taon-taon. Isa o pangalawa sa pinakamalaking budget yan. Dahil nga infrastructure project. So ibig sabihin, daan-daang bilyon taon-taon ang ginagastos ng gobyerno para sa mga proyekto. Tapos ganito, harap-harapan na malinaw na tayo niloko, pinagsamantalahan, ninakawan tayo ng mga sangkot dito ng mga kontraktor, DPWS, mga politikong nasa likod ng mga proyektong yan. Isipin mo kung hindi na-discover ni Pangulong Marcos, ituloy-tuloy na nangyayari yan. At posibleng nangyari ito sa nakaraang gobyerno pa, sa nakaraang Public Works and Highway Secretary. Ang pinag-uusapan ngayon na 545.6 trillion billion, halos mahigit na kalahating trilyon ay sa first 3 years lang ng Marcos administration. Naniniwala ba kayo na walang nangyari yan sa, sabihin natin, Gloria Arroyo, Aquino Arroyo administration, Aquino administration at Duterte administration? Siyempre meron din ganun. Pero hindi nila na-discover. Ngayon ay na-discover ni Pangulong Marcos. So napakatindi. Uulitin ko yung panawagan ko noong nakaraan pa. Kung hindi mag-leave o umalis si Public Works and Highway Secretary Bonoan, tanggalin na ni Pangulong Marcos. Kasi malinaw na siya linokot ang taong bayan sa kanyang report na kumpleto na yung project, wala naman pala. Nako, Sir Mike, speaking of flood control ni Digong, after dito kay President Pinoy, nako, wala na pong ginawa itong si Digong sa flood control program. At tingin ko dyan, kaya tayo nagkabaon-baon sa utang dahil po dyan sa ginawa ni Digong. So ito po yung balita ng bilyonaryo na kung saan ay binanggit po o sinabi po ng dating DPWH Secretary Singson na itong si Digong sa kanyang pamamahala hindi po inaksyonan ang flood control. At tingin ko malaki po ang korupsyon sa pamahalaan ng panahon ni Digong dahil nga po malaki ang budget pero
hindi gaanong natutukan ang mga proyekto. Yung lahat ng master plan, matapos namin, nung paalis na kami, kasi nung mag-umpisa kami diyan, ang liit lang ng budget first 2 years ng Aquino administration, ang liit ng budget namin, we could only develop our programs and our budgets on the third year. So, by the time we completed the master plan, to importante, yung master plan ng major river basins, yun dapat sinundan, no? Pero walang gumalaw nun after we submitted all the master plans and we left it. Kaya NEDA has all of those indications. Kasi ang importante i-adapt ng gobyerno, yung tinatawag na integrated water resources management. No? Flooding is just one component. What about retarding that water or retaining that rainwater, yung surface water na sinasabi natin, para mapakinabangan during dry months, magamit sa irigasyon, o i-treat mo yan, di maiinom. Kulang na kulang ng inumin tubig sa buong Pilipinas. Pero Sec, bakit sa tingin nyo hindi ginalaw ito ng mga sumunod na administrasyon? Huwag kang magtanong sa akin, nag-submit lang kami ng kwan. Itanong mo doon sa mga sumunod. Oh, kasi I'm wondering, kasi sinasabi mo, during the 6 years na nakaupo ka sa DPWH, 160 billion pesos ang budget ninyo. And meron kang master plan na 351 billion pesos na sa laki ng nilobo nung budget ng DPWH. Ang sabi po ng DPWH, 30% lang ang natapos. Your reaction? Kasi nga, naumpisa namin yan. For example, itong Pasig Marikina River. No? That's a whole stretch of, that is under the Metro Pacific, I mean the National Capital Region or Metro Manila Flood Master Plan, no? Which includes improving the carrying capacity of Pasig Marikina all the way. No? Ang major component niyan, aside from increasing capacity, no? Kung dadaanan yung buong Pasig Marikina na yan, meron ng kalye on both sides, no? Meron ng service road. We have to remove all the informal settlers there, provide them with what we refer to as rental subsidies. Sabay-sabay silang umalis. Otherwise, hindi na matatapos yung kailangan namin gawin. Improvement of the river walls, at saka providing a buffer zone yung kalye para ganun hindi na mapalikan ang mga informal settlers. If I can remember correctly, talagang massive yung ginawa niyong paglipat. That goes all the way to Marikina. Kaya nga ngayon, may monitoring ka sa Marikina, mayroong manggahan floodway. That should have gone all the way to San Mateo. Meron dapat water impounding dun sa taas sa San Mateo. Yun ang kasama sa plano. Na hanggang ngayon ay hindi nagagawa. Ayun. Diba? Kita nyo ha? Hindi kinilos, hindi ginalaw yung pong flood control program noong panahon ni Digong. Merong master plan ng Aquino administration, hindi po ginawa o hindi pinagpatuloy ni Digong. Ito po kasi, syempre, naisip ko, bakit nga naman ipagpapatuloy ni Digong ang flood control program ni Pinoy, di hindi sila nakanakaw dyan, di hindi sila nakakupit. Diba? So, ganyan po kawalang hiya ang ginawa sa atin ni Digong. Meron na pong proyekto, meron na pong mga nakalatag na plano, pero hindi po ipinagpatuloy. Bagkus, ang pinaboran niya ay yung plano ng mga kontraktor na kung saan ay meron silang makokomisyon. Kaya po, di ba, grabe sisi ng ating mga kababayan, mga DDS, mga pro-Digong, pro-Duterte, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang, kumbaga, kada may baha, sisi kay PBBM. Pero hindi nila naisip na kung maganda yung nagawa na flood control project nitong si Gloria kay Pinoy, hanggang dito kay Digong, sana wala nang baha ngayon sa pamumuno ni PBBM. Diba? Kaya po, kumbaga, ngayon natin marirealize na talagang ito palang ginawa na ito nung pamumuno ni Digong. Wala po talaga tayo mapapala na magandang proyekto. Yung build program niya, yung kung ano-anong mga proyekto,
Lahat po yan ay may bahid ng korupsyon. May kumikita, may kikita, at merong bibigyan ng kita. Lahat po ay mangungumisyon. At ang taong bayan po ngayon ang magkukonsumisyon sa nangyari dahil nga po konting ulan lang, konting bagyo, konting habagat lang. Nagbabaha na po sa ilang lugar natin dito sa ating bansa. Yan po ang katotohanan yan. Yung flood control program o project ni Digong, yun ang palpak. Yung kay PBBM, yun ang maayos. Yun ang meron po talagang magiging magandang resulta. Pero hindi pa natin yan makikita ngayon. Makikita natin yan mga after ng 2028, mga after 3 years. Ngayon lang natin nakikita dito sa nangyari sa ating sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. After 3 years niya sa kanyang pwesto, after 3 years natin siyang pangulo, saka pa lang natin nakita na may problema ang flood control program ni Digong. So makikita natin yan, balikan natin yan after 6 years. Doon natin makikita na successful ang flood control program ni PBBM at baka hindi na po binabaha ang Metro Manila mga panahong 2031. Diyan natin malalaman yan. Kasi ngayon ang ginagawa ni PBBM na flood control program o project ay pang long term. Hindi katulad ng kay Digong, walang term. Siyempre, yung report na yan hindi naman galing sa kontraktor. Natanggap ng Pangulo ay galing sa Public Works Secretary. Kasi doon sa SONA, sabi ng Pangulo, hinihintay niya at kanyang inuutusan kaagad-agad, immediately, ang Public Works Secretary na ibigay sa kanyang listahan. So, galing sa kanyang listahan. Palpak yung listahan dahil malayo sa katotohanan. Diba? Delikadesa dapat resign. Kasi ang isa hong masama, habang nananatili dyan si Bunoan, baka ma-impluensyahan yung ongoing investigation. Kasi hawak niyan ang mga provincial, regional at mga district engineer sa buong Pilipinas. Kasi siya yung boss diyan. Paano ngayon mag-report ng matino yan? Paano hindi nila pagtatakpan? Lahat sila sasabit. Dapat pangalanan nila hindi lang kontraktor, pati mga politiko sa local and national. Sino ang nakinabang dito? Sobrang garapalan na po mga kaibigan. Ang pagnanakaw, pang-aabuso ng mga taong nasa likod nitong kalokohang ito. Anong development meron ng bansa kung ganito ang korupsyon? Naliloloko niya ang Pangulo at ang taong bayan. Hindi yan galing sa buwis lang. Yan ay inutang pa, collateral ang mga Pilipino para makapaggawa ng project tapos gaganyan nila. Tapos ngayon nasasabihin, hanggat may tiwala ang Pangulo, hindi siya aalis. Wala nang tiwala ang Pangulo sa iyo kasi ang Pangulo mismo ang gumagawa ng personal na inspeksyon. Hindi na nga siya isinasama. Kung isinasama man siya, pero bukong-buko na. Pero ka pa bang mukhang ihaharap sa Pangulo? Pag nag-i-inspeksyon, nakikita ng Pangulo, walang project. Palpak yung project, tapos yung pera na i-release, ay ikaw ang nag-i-implement. Ganon kasimple. Wala na bang kahihiyan ang mga taong ito? Wala na ba talagang delikadesa ang mga temporary nag-ahawak ng pera at kapangyarihan ng ating pamahalaan? Di ba dapat yung kapangyarihan yan ay dapat pinapangalagaan? Iso lang, walang personal ang sekretary. Garapalan na nangyari sa departamento mo. Kasama ka sa sinabihan ng Pangulo, mahiya naman kayo. Please like and share, subscribe and follow sa ating topic at issue. Alam niyo po yung DPWH Regional Director ng Mimaropa ay sinibak na po niya yung mga engineer at yung mga project engineer doon sa sa isang dike doon sa Nauhan sa Oriental Mindoro. Sinibak na po kagad. Kasi nga po meron daw siyang ginawang fact-finding committee at ito nga daw po ang mag-iimbestiga dito sa mga kung meron mang korupsyon na kumbaga nandiyan sa mga proyekto sa Oriental Mindoro patungkol po sa kanilang flood control. So ngayon, dahil nga po di ba, pumunta doon yung si Gob Bons Dolor. Kaya nagkabukingan nung kaya pala ayaw papasukin ng gwardiya kasi meron palang malaking lugar doon ng dike na kung saan wala namang baha, wala namang kahit anong tubig na umaagos doon nasipak.
butas, ang laki talaga at wala nga po talagang kabakal-bakal yung proyekto. So ngayon, dito sa ano na ito, mga flood control program na ito na palpak, kung etong ating DPWH Secretary si Bunoan ay hindi pa rin po magre-resign, baka mamaya maimpluwensyahan niya nga po talaga ang mga investigasyon na gagawin ng kasi meron ng hearing ang Blue Ribbon Committee magkakaroon. Tapos magkakaroon din ng etong kongreso. 'Di ba? So, for delikadesa, mag-resign na. Courtesy resignation kasi ikaw yung isa sa mga iimbestigahan diyan eh. 'Di ba? Baka ngayon naglilinis na 'yan ng kanyang mga ginawang katarantaduhan kung meron man. 'Di ba? Kasi para maiwasan yung pag-iisip ng taong bayan na ikaw ay merong kinalaman diyan at ikay umiiwas sa mga kasalanan mo, 'di ba? Hayaan mo na ibang tao ang gumawa ng investigasyon at umalis ka diyan, 'di ba? Yan ang maganda. Kung mamarapatin lang naman itong ating DPWH Secretary kasi sinabi naman ng ating Pangulo 'yon. 'Di ba? Sana ganun ang gawin para itong DPWH ay makapag-imbestiga ng independent. Na wala itong secretary. Kasi syempre, hindi po may iwasan na isipin na kung merong korupsyon sa mga maliliit na proyekto sa iba't ibang bayan ng ating bansa, sa mga probinsya, di syempre pwede bang hindi alam 'yan ng DPWH secretary, di ba? Para kahit papaano makaligtas din po siya sa pag-iisip ng masama ng ating mga kababayan. Ngayon, eto pong si Digong, punta naman tayo ngayon dito kay Digong na eto pong flood control projects, dahil na nga naging issue nga po ito ngayon dahil sa SONA ng ating Pangulo. Nakarating daw ito kay Digong at pinagtawanan lang daw po ni Digong etong issue na ito. Talagang matatawa si Digong. Bro, mo lusot na siya dito eh. Parating na kay Digong ang maraming reklamo ngayon sa flood control projects. Mismong si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya. Tinanong, he asked if, was this the problem no president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So ayun, tumawa lang siya. Then he quickly shifted na to the family matters. kaugnay nito, inilunsad ng palasyo. Di ba? Natawa lang daw si Digong. At syempre, di ba, anak mo tanungin mo syempre si Kitty yan. Ang sasagot niyan, excellent ka. Di ba? Pero talagang pinupunto dito, ang tinutungo dito, yung mga flood control project noong panahon ni Digong, dun talaga papunta na ito yung palpak. 'Di ba? Yung St. Timothy, St. Gerard, yan po yung mga nakikitang mga contractor noong panahon ni Digong. Top contractors ni Digong yan na napakaraming nakuhang proyekto, pero karamihan po ay mga palpak. Hindi po maayos ang mga proyekto. Kaya talagang matatawa lang si Digong. Kasi nga, 'di ba, lusot siya dito Wala na siyang kasalanan. Na kay PBBM na ang lahat ng sisi dahil si PBBM na ang ating presidente. Kaya talagang pagtatawanan lang ni Digong itong issue ng flood control program o flood control project na ito, yung mga anomalya. Kasi nga po, syempre, ikaw ba naman nakakulong ka na sa ICC? Ikaw pa ba, mahahabol ka pa ba dyan? Hindi na. Siyempre, ang mga hahabulin na dyan, yung mga contractor na lang. Pero ikaw na mismong
merong mga kinalaman sa mga palpak na flood control program at binaon tayo sa utang. Yung sinasabi niya build program. Ilan lang ang natapos diyan pero napakaraming pera ang ibinuhos diyan. 'Di ba? Lusot na si Digong eh. Kaya talagang matatawa na lang siya. Pagtatawanan niya ang nangyayari ngayon kasi wala na siya dito. Hindi na siya masisingil ng taong bayan sa ginawa niyang pagpapabaya sa flood control project ng gobyerno noong siya ang presidente. Eto nga, hindi pa tayo nakakapunta ngayon doon sa 51 billion ni Pulong. Nito lamang pong mga nakaraang araw, grabe ang baha doon sa Badyada. Ayan. Diyan sa Davao City. Baha po na makikita niyo naman 'yan eh sa mga post ng mga taga Davao mismo. Makikita niyo, grabe ang baha sa Davao. Sobrang baha po talaga na yung mga pauwi ng trabaho, pauwi ng galing ng eskwela, mga naperwisyo po dahil sa napakatinding baha doon sa lugar na kung saan sakop ito ng anak ni Digong, kay Pulong Duterte. 51 billion ang inubos diyan in 3 years sa First District ng Davao City. Bro, inyo napakaliit na lugar. Ginastosan ng ganong kalaking pera, 51 billion. Yun yung sa Oriental Mindoro eh. 1 kilometro daw, 1 billion ang nagastos. Eto nga kay Pulong Duterte, ibig sabihin, ganun din kalaki ang kada 1 kilometro, 1 billion din. Di dapat hindi na bumabaha sa Davao City. Pero ngayon po, nitong mga nakaraang araw, ewan ko kung wala naman yata bagyo sa Davao. Hindi natin alam kung ano ang climate doon sa Davao, kung anong weather doon. Kung ito ba ay season na ng ulanan sa Davao o sa Mindanao. Ang baha po, grabe ang baha. Talagang nagrereklamo po ang mga kababayan natin doon sa Davao. Yan ang napapala, 'di ba, na ang isang lugar meron dinastiya ng mga pamilya na ayaw na pong maalis sa pwesto, ayaw nang mapalitan. Kasi nga, syempre, kung mapalitan sila dyan sa Davao City, malalaman na napakarami nilang ginawa dyan na katarantaduhan. Diba? Simula nang si Digong ang maging mayor, hanggang si Sara, hanggang si Baste. Eto nga kay Pulong Duterte, diba? 51 billion. Tapos, etong kanilang ginagamit sa intelligence at confidential funds sa Davao City. Naku, napakalaki rin po. Hindi pa rin nasisilip yan. Hindi pa rin naimbestigahan yan. Kasi walang magrereklamo talaga. Hawak nila ang Davao eh. Diba? Kaya po dito, matatawa na lang talaga si Digong. Baka natawa si Digong. Naku, buti na lang, wala na ako sa Pinas. Kung hindi, yari na naman ako. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.